Sa loob ng maraming siglo, kahoy ang naghari sa karagatan. Ngunit sa isang Sabado noong 1862, natuklasan ng pinakamakapangyarihang armada ng hukbong dagat ng Estados Unidos na ang kanilang mga barko ay wala ng iba kundi mga lumulutang na palito ng posporo. Ang sagot ng Konfederasyon sa blokeyo ay hindi isang barko. Ito ay isang nakakatakot at mababang kabaong na bakal na idinisenyo para sa isang layunin, ganap na paglipol. Ang digmaang sibil ng Amerika ay isang malupit na tunggalian na ipinaglaban sa mga bukid ng putik at dugo, ngunit isang nakatagong digmaan ang nagngangalit sa katubigan, isang digmaan na magpapasya sa kapalaran ng isang kontinente. Ang barkong pandigma na gawa sa kahoy ang naging pinakamataas na pagpapahayag ng pandaigdigang kapangyarihan, isang simbolo ng karingalan at lakas, gayunpaman sa tahimik at nasisinagan ng araw na katubigan ng Hampton Roads, Virginia, ang mahabang paghaharing iyon ay malapit nang matapos. Isang nakakatakot na lihim na nababalot ng bakal ang handa ng ilunsad. Sa mga unang buwan ng digmaan, napanatili ng hukbong dagat ng Unyon ang isang nakakasakal na blokeyo sa mga daungan ng timog, lalo na sa Hampton Roads, Virginia, ang mahalagang dugtungan na patungo sa kabisera ng Konfederasyon sa Richmond. Ang susi sa estratehiyang ito ay ang mga makapangyarihang brigadang kahoy, ang USS Cumberland at ang USS Congress, mga lumulutang na kuta ng makapal at may 3 suson na OOK na sinusuportahan ng 12 dosenang mabibigat na kanyon. Ang mga ito ang dangal ng plota, mariringal na barko na nagpapakita ng lahat ng tradisyon sa dagat na nakilala ng mundo. Binuo ang mga ito upang sumipsip ng putok ng kanyon at magpakawala ng mapangwasak na mga broadside na pinamamahalaan ng mga mandaragat na punong-puno ng katiyakan na walang kaaway ang makakatagos sa kanilang matitibay na katawan. Ang tiwalang ito, ang hindi matitinag na pananampalatayang ito sa panahon ng kahoy, ang eksaktong inaasahan ng Konfederasyon. Ang mga komander ng mga barko ng Unyon ay naging komportable, marahil ay naging kampante. Ang kanilang kaaway ay nakaharang, gutom sa mga mapagkukunan at nahihirapang magbuo ng hukbo, lalo na ang isang hukbong dagat na may kakayahang hamunin ang dominasyon ng Unyon. Gayunpaman, nakatago sa kalapit na Norfolk Navy Yard, isang desperadong gawa ng inhinyeriyang militar ang malapit ng matapos. Kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang dambuhalang barko ng timog sa mga tauhan ng Unyon na minaliit bilang mga baliw na pantasya ng mga desperadong tao. Bakit? Dahil ang mismong konsepto nito ay lumabag sa bawat itinatag na panuntunan ng arkitektura ng hukbong dagat. Ang bakal, ayon sa kanilang paniniwala, ay masyadong mabigat. Lulubog ito o magiging masyadong mabagal para lumaban. Ang tanging tunay na barkong pandigma ay dapat gawa sa matibay na oak, lona at tanso. Hindi na maaaring maging mas mataas pa ang nakataya. Kung masisira ng Konfederasyon ang blokeyo ng Unyon, hindi lamang nila mapaparalisa ang ekonomiya ng digmaan ng Hilaga, kundi magbubukas din ng pinto para sa panghihimasok ng Europa. Sa mas kagyat na usapin, ang plota ng Unyon sa Hampton Roads ang huling linya ng depensa sa dagat na nagpoprotekta sa Washington DC at New York. Kung mawawasak ang blokeyo, ang ironclad ng Konfederasyon ay maaaring maglayag ng walang hamon paakyat sa baybayin at bombahin ang pinakamalalaking lungsod ng Hilaga hanggang sa sumuko ang mga ito. Ang mga komander ng Unyon sa kanilang komportable at tradisyonal na mga barko ay lubos na hindi handa para sa tahimik at mekanikal na rebolusyong malapit ng sumalubong sa kanila. Ibinigay nila ang kanilang tiwala sa kasaysayan, at ang kasaysayan ay malapit na silang pagtaksilan. Ang kanilang makapangyarihan at magagandang pader na kahoy ay hindi mga kuta. Ang mga ito ay panggatong para sa isang lumulutang na punerarya. Ang hukbong dagat na gawa sa kahoy, sa kabila ng lahat ng gara nito, ay isang bitayan na naghihintay na mahulog, umaasa sa isang teknolohiya na ngayon ay daan-daang taon na ang tanda. Ang mga mandaragat ay mahimbing na natulog sa ilalim ng kanilang mga layag na lona nang hindi nalalamang sila ay magiging mga martir sa panahon ng bakal, naglilingkod sa kanilang bansa sakay ng huli, at pinakamarangal na labi ng isang naglalahong mundo. Hindi lamang barko ang itinatayo ng Konfederasyon. Nagtatayo sila ng isang rebolusyong sandata ng takot,
isang makina na idinisenyo hindi para lumaban, kundi para lumipol. Sa gitna ng kaguluhan sa nabihag at sinunog na Norfolk Navy Yard, nahanap ng Konfederasyon ang hindi inaasahang plano para sa rebolusyon, ang sunog at pinalubog na katawan ng USS Merrimack. Hindi ito isang maringal na bagong gawa. Ito ay isang operasyon ng pagsagip na isinilang mula sa ganap na pangangailangan. Ang mga inhinyero at tagagawa ng barko sa pamumuno ng punong tagabuo na si John Luke Porter ay tumitig sa mga sunog na labi ng mabigat na prigadang kahoy at nakita ang hilaw na materyales sa halip na pagkawasak. Kailangan ng kanilang gobyerno ng isang barko upang sirain ang blokeyo, ngunit wala silang mga gilingan ng bakal, walang oras, at walang sapat na kapasidad sa paggawaan ng barko. Kailangan nilang mag-imbento at ang kanilang makabagong ideya ay isang desperadong hakbang sa inhinyeriya. Ang nagresultang barkong pandigma na opisyal na bininyagan bilang CSS Virginia ay isang Frankenstein sa dagat. Ang sunog na katawan ay pinutol hanggang sa linya ng tubig at sa ibabaw nito, isang 30 talampakang taas na casemate ang itinayo na nakatilig sa isang radikal na 36 na digring anggulo. Ang istrukturang ito ay idinisenyo hindi upang sumipsip ng tama, kundi upang ilihis ito at binalutan ito ng 4 na pulgadang pinagsama-samang plaka ng bakal, mga riles ng tren na kinuha kung saan-saan, at anumang scrap metal na maaaring tunawin at itornilyo. Ang epekto ay nakakatakot. Isang mababa at itim na kuta na lumulutang sa tubig, isang malaking kontras sa matatayog at mararangal na linya ng mga brigada ng Unyon. Siya ay isang bangungot sa dagat na ganap na kulang sa gilas ng isang tradisyonal na barko. Ang buhay sa loob ng Virginia ay parang impyerno. Ang muling ginamit na makinang desingaw na laging hindi maaasahan kahit noong ito ay nasa Merrimack pa, ay lalong nahirapan dahil sa libu-libong libra ng idinagdag na bakal. Ang barko ay dahan-dahang gumagalaw sa tubig, isang kuta na halos hindi makakilos, at ang sistema ng bentilasyon ay kilalang napakasama. Sa ilalim ng mga deck, ang hangin ay isang nakakasakal na halo ng usok ng karbon, amoy ng langis, at ang walang hanggang basang amoy ng mga katawang hindi nakakaligo. Gayunpaman, ang mga lalaking naglilingkod sa kanya, sa pamumuno ng matapang na si Captain Franklin Buchanan, ay pinasigla ng isang pakiramdam ng makasaysayang layunin. Alam nilang ang kanilang sasakyan ay isang may depekto at marupok na eksperimento, ngunit alam din nila ang nag-iisa at mapangwasak nitong lakas, ang pagiging hindi nito tinatablan ng mga baril ng kaaway. Ang metal na halimaw na ito ay halos hindi kayang maglayag sa dagat, ngunit alam ng mga tauhan nito na kung mananatili itong lumulutang sa loob lamang ng isang hapon, muli nitong isusulat ang kasaysayan ng pakikidigma. Ang mga armas ay kasing moderno rin. Sa halip na maraming magagaan na baril, ang Virginia ay may dalang iilang dambuhalang kanyon na may rifling, kabilang ang 27 pulgadang Brooke rifle na nakaposisyon para sa putok sa harap at likod. Ngunit ang kanyang pinakanakakatakot na sandata ay lumana, subalit muling naging nakamamatay. Isang malupit na bakal na pambangga, Iron Ram, na nakalawit sa kanyang unahan. Ito ang kanyang huli at brutal na misyon. Kung hindi kayang butasin ng kanyang mga baril ang kahoy, ang barko mismo ang gagawa nito. Idinisenyo siya upang maging isang pambangga na dudurog sa 100 taong konsepto ng pakikidigma sa dagat. Ang napakalaking panganib ay malinaw sa lahat ng kasangkot. Ang Virginia ay hindi matatag, may sumpunging mekanikal at madaling mawala kung pasukin ng sobrang tubig. Sa maraming paraan, ito ay isang misyon ng matinding panganib, ngunit wala nang mawawala sa konfederasyon. Kailangan nilang manalo sa digmaan sa katubigan o tuluyang sumuko. Noong umaga ng 8 ng Marso, 1862, ang itim at mapanglaw na hugis ng Virginia ay kumalas sa kanyang mga pagkakatali at sinimulan ang kanyang napakabagal na paglalakbay patungo sa plota ng Unyon sa Hampton Roads. Ang mga mandaragat ng mga barkong kahoy ay malapit nang matuto na hindi na sila nakikipaglaban sa isang digmaan laban sa kahoy at layag, kundi laban sa bakal at puro, desperadong henyo sa inhinyeriya. Ang umaga ng Sabado, 8 ng Marso, 1862 ay sumapit ng tahimik at maaliwalas sa Hampton Roads,
Ito ay isang ordinaryong araw para sa blokeyo ng Unyon. Ang veteranong tauhan ng USS Congress at ng USS Cumberland ay nag-e-enjoy sa katahimikan, hindi alam na ang mga patakaran ng kanilang mundo ay malapit ng muling isulat sa apoy at dugo. Pagkatapos, isang mababa at itim na hugis ang lumitaw mula sa fog at hamog malapit sa bunganga ng Elizabeth River. Ang kakaibang sasakyang dagat na iyon ay ang CSS Virginia. Ang tawanan ay mabilis na napalitan ng paralisadong takot. Ang Virginia, na mababa ang pagkakalutang sa tubig, ay sumugod patungo sa linya ng Unyon nang may malungkot at hindi mapipigilang momentum ng isang natural na kalamidad. Ang Congress at Cumberland ang mga unang target na direktang nakaharang sa kanyang landas. Nagpaputok ang mga barko ng Unyon gamit ang kanilang buo at mapangwasak na mga broadside. Ang mga kanyon na tumalo sa 12-dosenang mga karaniwang sasakyang dagat ay umugong at isang mabigat na 32 librang solid shot ang direktang tumama sa bakal na casemate ng Virginia. Ang epekto ay tila isang panaginip. Sa halip na wasakin ang katawan ng barko, ang mga bala ng kanyon ay tumama sa nakatilig na baluti na naglabas ng matitinding kislap at pagkatapos ay tumalbog ng walang pinsala patungo sa tubig na nagiiwan lamang ng maliliit na yupi at gasgas. Ang mga tauhan ng Unyon ay natigilan. Ang kanilang buong doktrina sa operasyon ay nawalan ng bisa sa isang nakakatakot na saglit. Samantala, ang dambuhalang mga rifled gun ng Virginia ay gumanti ng putok. Ang mabigat na bala ay tumama sa malambot at lantad na kahoy ng mga brigada ng Unyon. Ang mga unang tama ay sakuna na gumagawa ng malalaking butas sa mga katawang uok at ginagawang katayan ng mga pira-pirasong kahoy, singaw at nagliliparang katawan ang loob ng mga barko. Hindi ito ang pakikidigmang pandagat na kanilang kinilala. Ito ay ganap na pagkawasak. Itinuon muna ng Virginia ang pansin sa USS Cumberland, isang barko na ang paglaban ay naging mitya ng matinding pinsala nito. Iniutos ni Captain Buchanan ang pinakamalakas na pag-atake. Ang ironclad ng Konfederasyon ay sumugod pasulong at ang dambuhala nitong bakal na pambangga ay bumaon sa kahoy na katawan ng Cumberland sa ilalim ng linya ng tubig. Ang tunog na narinig hanggang sa malalayong pampang ay inilarawan bilang isang higanteng nakakatakot na punit, ang tunog ng pagtatapos ng panahon ng kahoy. Mabilis na pumasok ang tubig sa Cumberland at nagsimula siyang lumubog habang ang kanyang mga tauhan ay patuloy na nagpapaputok ng kanilang mga baril hanggang sa huling sandali, matapang na lumulubog habang nakataas ang kanilang bandila. Ang Virginia ay hindi lamang umaatake sa mga barko, binubuwag niya ang isang buong panahon. At ang pinakanakakatakot na bahagi, hindi pa tapos ang kanyang araw. Sumunod, ang Congress naman ang nilupig, na naging isang nagliliyab at hindi na makontrol na guho dahil sa walang tigil na pagpapakawala ng bala ng Virginia. Pagdating ng hapon, ang pagkawasak ay ganap na. Dalawa sa pinakamalalaki at pinakamakapangyarihang brigadang kahoy sa plota ng Unyon ang naglaho kapalit ng ilang yupi lamang sa ironclad ng Konfederasyon. Ang natitirang plota ng Unyon ay tumakas patungo sa mababaw na tubig kung saan ang malalim na lubog ng Virginia ay humadlang sa kanya upang sumunod. Ang mga estratehikong kahihinatnan ay kagyat at nakakatakot. Ang blokeyo ay gumuho at ang daan patungo sa mga pangunahing lungsod ng Hilaga ay bumukas. Ang Virginia, matapos ang kanyang misyon para sa araw na iyon, ay nagpahinga muna upang maghintay ng umaga. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang isang tagumpay. Ito ay isang revelasyon. Ang mga hukbong dagat ng mundo ay laos na ngayon. Kung sa tingin mo ay nakakaaliw ang ganitong istilong sinematiko, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. Sinusuri namin ang mga sandali sa kasaysayan kung saan nagbabanggaan ang teknolohiya at katapangan. Ang mga opisyal ng Unyon, habang pinagmamasdan ang umuusok na mga guho mula sa pampang, ay alam na ito ay hindi lamang isang pagkatalo sa militar. Ito ay ang pagtatapos ng kasaysayan ng hukbong dagat ayon sa kanilang pagkakaintindi. Ang mga imperyong kahoy ay naglaho sa loob ng isang hapon, at kung walang makakapigil sa Virginia, ang buong direksyon ng digmaan at ng mundo
ay magbabago. Ngunit sa kabilang dako ng nagkakagulong katubigan, isang maliit at kakaibang barko ang nagmamadaling patungo sa timog, ang desperadong sagot ng Unyon sa halimaw na bakal. Ang balita tungkol sa pag-atake ng Virginia ay nagpadala ng isang alon ng tunay na pagkabalisa sa buong Unyon. Sa Washington, D.C., natakot ang mga miyembro ng gabinete na ang itim na halimaw ay maaaring maglayag paakyat sa Potomac at bombahin ang White House bago sumapit ang gabi. Alam ng kagawaran ng hukbong dagat na isa lamang ang kanilang pag-asa, isang kontrobersyal at hindi pa nasusubukang eksperimento na minaliit ng nakararami bilang Erickson's Folly. Ito ang USS Monitor, isang likha na kasing radikal ng Virginia na itinayo sa loob ng desperadong 100 araw ng matalino at sumpunging Suwekong inhinyero na si John Erickson. Itinapon ng disenyo ni Erickson ang bawat panuntunan ng arkitektura ng hukbong dagat. Ang Monitor ay hindi matayog at marangal. Halos wala siyang freeboard na napakababa sa tubig gaya ng isang lalagyan ng keso sa ibabaw ng balsa na naging dahilan upang halos imposible siyang matamaan. Ganap itong gawa sa bakal na may selyado at walang bintanang katawan. Ang revolusyonaryong katangian nito ay ang nag-iisang umiikot na turret. Ang dambuhalang silinder na ito na binalutan ng 8 pulgadang solidong bakal ay naglalaman ng 2 dambuhalang 11 pulgadang Dahlgren smoothbore cannon. Nangangahulugan ito na hindi kailangang iikot ng Monitor ang kanyang buong katawan upang itutok ang kanyang mga baril. Ang mga baril mismo ang iikot na nagbibigay sa kanya ng taktikal na kalayaan na wala sa ibang barko sa mundo. Ang hamon ay wala lamang sa disenyo kundi pati na rin sa takdang panahon. Dahil napatunayan na ng Virginia ang kanyang mapangwasak na kakayahan, itinulak ng Unyon sina Erickson at ang mga tagabuo hanggang sa kanilang limitasyon. Daan-daang lalaki ang nagtrabaho sa lahat ng oras sa Brooklyn Navy Yard, udyok ng isang pagmamadali na tila isang kahibangan. Natapos ang barko sa loob lamang ng 100 araw, isang kahanga-hangang gawa ng industrial na pagsisikap na walang katulad noong panahong iyon. Gayunpaman, ang pagmamadali ay nangangahulugang ang barko ay hindi pa nasusubukan, hindi pa napatutunayan at sadyang mapanganib. Ang kanyang nagmamadaling paglalakbay patungong timog sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant John L. Worden ay isang bangungot. Ang mababang katawan na nagpapatatag sa kanya sa labanan ay naging dahilan upang siya ay maging lubhang delikado sa gitna ng dagat. Sa gitna ng isang bagyo sa labas ng baybayin ng Delaware, halos lumubog ang barko. Pumasok ang tubig sa mga pintuan, nasira ang mga bomba, at ang mga tauhan ay nahirapan sa loob ng masikip at walang hanging loob, lumalaban upang iligtas ang kanilang kakaibang barko mula sa mismong dagat. Marahas na tumatama ang mga lalaki sa mga dingding na bakal, nakikipaglaban para sa hangin at buhay sa loob ng isang metal na kabaong, habang ang init at usok ay hindi na matiis. Kailangan nilang iwanan ng tuluyan ang kanilang istasyon ng pagtitimon at umasa sa isang tugboat upang hilahin sila sa pinakamatinding bahagi ng bagyo. Ang barkong idinisenyo upang iligtas ang Unyon ay halos lumunod sa sarili nitong mga tauhan. Ito ay isang nakakapagod na 70 oras na pakikipag-unahan sa oras at halos kadarating lang nila nang bumalik ang Virginia para sa komprontasyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakaligtas ang Monitor sa paglalakbay. Dumating siya sa Hampton Roads sa kalaliman ng gabi, huli noong 8 ng Marso, ilang oras lamang matapos tapusin ng Virginia ang kanyang pagkawasak. Ang mga komander ng Unyon na nawalan na ng pag-asa at nahaharap sa ganap na paglipol, ay nakita ang pagdating ng maliit at kakaibang sasakyang dagat at isang alon ng hindi paniniwala na may halong desperadong ginhawa ang bumalot sa kanila. Hindi nila alam kung ang bakal na kahibangan na ito ay talagang kayang lumaban, ngunit ito lamang ang kanilang sagot. Ang mundo ay nagbago mula sa mga kahoy na palo patungo sa mga plakang bakal sa loob lamang ng isang nakakatakot na hapon, at sa susunod na umaga, ang 2 pinakamalaking teknolohikal na eksperimento ng digmaan ay maghaharap sa isang tunggalian ng mga higante. Gumugugol kami ng ilang buwan sa pagpapatunay ng mga makasaysayang detalye at pagbuo ng mga naratibong ito. Kung pinahahalagahan mo ang pagsisikap at katumpakan, mangyaring mag-iwan ng komento
kung anong makasaysayang labanan ang nais mong talakayin namin sa susunod. Ang Virginia ay bumabalik upang tapusin ang pagkawasak, upang gawing panggatong ang natitirang mga barkong kahoy. Ngunit ngayon, sa pagsikat ng araw, matatagpuan niyang nakaharang sa kanyang landas, hindi ang malalambot na katawan ng nakaraang panahon kundi ang isang metal na hamon mula sa hinaharap. Ang takot ng konfederasyon ay nakatagpo na ng kanyang teknolohikal na katapat at ang kasaysayan ay malapit ng masaksihan ang kauna-unahang labanan ng mga ironclad. Sumikat ang araw noong Linggo, ika-9 ng Marso, 1862 na nagbibigay liwanag sa isang mahinahon at naghihintay na dagat. Ang CSS Virginia ay nagbalik, mabagal ang galaw at puno ng tiwala, handang tapusin ang trabahong sinimulan noong nakaraang araw. Ang mga opisyal sa baluting deck ng Virginia ay sigurado sa kanilang tagumpay. Ngunit habang papalapit sila sa nakasadsad na prigadang USS Minnesota, isang maliit at madilim na anino ang humiwalay sa dalampasigan at direktang gumalaw sa kanilang landas. Ang commander ng Virginia na si Lieutenant Catesby Jones ay tumingin sa paparating na sasakyang dagat ng may ganap na pagkamangha. Ito ay kakatwa, hindi katulad ng anumang nakita noon. Isang mababa at patag na deck na may nag-iisang cylinder na turret sa gitna. Ito ang USS Monitor. Ang confrontation nang ito ay dumating ay isang sandali ng malalim na pagkatanto. Ang Virginia ay hindi na lamang ang tanging barkong bakal sa mundo. Ang mundo ay nagbago mula sa 2-dimensional na pakikidigmang kahoy patungo sa 3-dimensional na labanang metal sa loob ng isang gabi. Nagsimula ang tunggalian. Ang Virginia ay dahan-dahang sumulong at nagsimulang magpaputok ang kanyang mabibigat na baril. Ang mga bala ng kanyon na nilayon para wasakin ang uuk ay tumama lamang sa makapal na bakal na katawan ng Monitor at tumalbog ng may nakabibinging kalansing. Tumugon ang Monitor, umikot ang kanyang makabagong turret at itinutok ang kanyang dambuhalang 11 pulgadang mga baril. Ang labanan ay ipinaglaban sa napakalapit na distansya, kung minsan ay mas mababa sa 100 yarda. Isang malapitang bugbugan na nagpakita ng nakakagulat na kawalan ng saysay ng bakal laban sa bakal. Ang mga tauhan ng parehong sasakyang dagat ay dumanas ng hirap. Sa loob ng turret ng Monitor, ang yanig ng sarili nitong mga baril ay nakabibingi. Ang hangin ay makapal sa usok at amoy ng sunog na pulbura. Sa tuwing tatama ang isang mabigat na bala mula sa Virginia sa bakal, ang mga lalaki sa loob ay tinatamaan ng isang umaalingaw-ngaw na panginginig na tila isang suntok mula sa isang higanteng martilyo. Ang mga tauhan ng Virginia ay nagdusa rin dahil ang loob ng kanilang casemate ay naging isang nakakatakot na silid ng alingaw-ngaw habang tumatalbog ang kanilang mga bala. Walang barko ang makagawa ng anumang makabuluhang pinsala sa isa't isa. Ang baluti ng parehong sasakyang dagat ay napatunayang masyadong matatag. Sa loob ng 4 na oras ng matinding labanan, ang dalawang higanteng bakal ay umikot, nagpaputok at nagmaniobra. Si Lieutenant Worden na nakikipaglaban ng bulag mula sa isang silid sa unahan ay pinatnubayan ang kanyang kakaibang sasakyan ng may walang humpay na katapangan. Ang labanan ay umabot sa sukdulan ng pumosisyon si Worden upang pag-aralan ang depensa ng Virginia. Isang bala ang tumama sa siwang ng kanyang silid at sumabog ito sa mismong harap ng kanyang mukha. Nabulag at malubhang nasugatan, napilitan siyang isuko ang pamumuno. Sa loob ng nakakatakot na 20 minuto, umatras ang Monitor na pansamantalang nawalan ng direksyon, kaya naniwala ang mga taga-konfederasyon na sila ay nanalo na. Ngunit ang Monitor ay hindi natalo. Ang kanyang pangalawang pinuno, si Lieutenant Samuel Dana Green, ay muling nagpatuloy sa pag-atake. Ang Virginia ay malubha na ring nasira matapos mawala ang kanyang mabigat na pambangga sa labanan noong nakaraang araw at nakaranas ng pagkabugbog sa kanyang tsimeneya at mga plaka sa katawan. Higit sa lahat, ang tubig ay bumababa na nagbabantang isadkad ang malalim na Virginia. Dahil hindi nagawang talunin ang Monitor at dahil kulang na sa karbon at oras, napilitan ang Virginia na umatras, naglalayag pabalik sa ligtas na katubigan na kontrolado ng konfederasyon. Ang labanan ay isang taktikal na tabla kung saan walang barko ang nakadaig sa isa. Ngunit sa estratehikong pananaw,
Ito ay isang malaking tagumpay para sa Unyon. Nabigo ang Virginia sa kanyang misyon na sirain ang blokeyo at wasakin ang plota ng Unyon. Ang panahon ng ironclad ay napatunayan na at ang daan patungo sa mga lungsod ng Hilaga ay ligtas na naisara. Kung may kilala kang mahilig sa kasaysayan ng militar, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang Virginia ay hindi na muling naglayag upang labanan ang Monitor dahil pinalubog ito pagkalipas ng 2 buwan upang maiwasan ang pagkabihag nito. Ang labanan sa Hampton Roads, bagaman isang tabla sa aspetong militar, ay isang natatanging sandali ng rebolusyong teknolohikal at pandagat. Ang mga imperyong kahoy ay tunay na naglaho at ang mundo ay napilitang maghanda para sa isang bago at walang patawad na panahon ng bakal at asero. Ang tunggalian sa Hampton Roads ay higit pa sa isang labanan. Ito ay isang pandaigdigang anunsyo. Ang buong hukbong dagat ng mundo na binuo sa loob ng maraming siglo ng tradisyon ay agad na naging laos. Nang makarating ang balita ng labanan sa London at Paris, ang mga dominanteng kapangyarihan sa dagat na Gran Britanya at Pransya ay agad na itinigil ang lahat ng kasalukuyang konstruksyon ng mga barkong pandigma na gawa sa kahoy. Ang gastos at disenyo ng mga plota sa hinaharap ay tuluyan ng nagbago sa loob lamang ng 4 na oras. Ang panahon ng bakal ay sumapit na, at ang Virginia at ang Monitor, ang mga mabangis, may depekto at nakakatakot na mga pioneer nito. Ang 2 barko, bagaman maikli ang buhay, ay nag-iwan ng isang malalim na pamana. Ang CSS Virginia, matapos patunayan ang ganap na kahinaan ng mga barkong kahoy, ay nakasiguro na wala ng malaking kapangyarihan sa dagat ang muling aasa sa isang sasakyang gawa sa kahoy para sa unang linya ng labanan. Pinilit niya ang mundo na kilalanin ang lakas ng depensa ng baluti. Ang USS Monitor, kasama ang kanyang umiikot na turret, ay nagtakda ng hinaharap ng opensiba sa dagat. Ang kanyang disenyo ay naging huwaran para sa isang buong bagong uri ng mga barkong pandigma, ang Monitor class, at nakaimpluwensya sa pagbuo ng mga kanyon sa dagat sa loob ng maraming dekada. Wala sa mga bayaning barko ang nakaligtas sa taon. Ang Virginia, na naipit matapos mabihag ng Unyon ang Norfolk, ay pinalubog ng sarili nitong mga tauhan noong 11 ng Mayo, 1862 upang maiwasan itong mahulog sa kamay ng Hilaga, isang tragiko at kinakailangang pagtatapos para sa desperado at magandang dambuhala. Ang Monitor, matapos ang kanyang sandali ng kaluwalhatian, ay nawala sa huling bahagi ng taong iyon sa isang bagyo sa labas ng Cape Hatteras, New Carolina, dahil ang kanyang mababang hitsura ay naging dahilan upang hindi siya makayanan ang marahas na dagat ng Atlantiko. Nawala siya kasama ang 16 na miyembro ng kanyang mga tauhan, ngunit nagawa na ng kanilang maikling buhay ang kanilang trabaho. Ipinaglaban nila ang nag-iisang pinakamahalagang tunggalian sa dagat sa kasaysayan na nagpapatunay na bakal at hindi ook ang maghahari sa mga alon. Ang mga lalaking naglayag sa mga bakal na kabaong na ito ay mga pioneer at makabayan. Si John Warden, na nabulag sa labanan, ay gumaling at kinilala bilang isang bayani. Si John Erickson, ang kakaibang inhinyero, ay sa wakas ay nabigyan ng katarungan at ang kanyang pangalan ay natiyak sa kasaysayan. Ngunit ang mga pinakadakilang bayani ay ang daan-daang mandaragat mula sa Hilaga at Timog na lumaban sa sukdulan at impyernong kondisyon sa loob ng mga katawang iyon, na isinasakripisyo ang kanilang buhay sakay ng mga barkong kasing bago ng pagiging hindi nito maaasahan. Sila ang mga unang mandaragat ng ironclad, ang mga lalaking tunay na naghatid sa bagong panahon. Pinatunayan ng labanan sa Hampton Roads na ang pangangailangan ay ang ina ng imbensyon, na ang teknolohikal na pagbabago ay kayang talunin ang napakaraming materyales at tradisyonal na kapangyarihan, at ang kasaysayan sa katubigan ay hindi sinusukat sa taas ng mga palo, kundi sa kapal ng baluti. Ang araw na winasak ng Virginia ang mga brigadang kahoy ay ang araw na nagbago ang pakikidigma sa dagat magpakailanman, na nagtapos sa 100 taong paghahari ng imperyong kahoy at naghatid sa walang patawad at industrial na panahon ng bakal at asero. Kung nais mong makakita ng higit pang mga kwento
tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang labanan at mga teknolohikal na pagbabago na humubog sa ating mundo, tiyaking i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. At ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan ang sa tingin mo ay nararapat na ikwento sa susunod.